hindi ganyan ang pagkain yan. Gamitan mo ng steak knife. Hindi ka pa ba tinuruan ng etiquette coach mo? Pasensya na po. Makaramdam ko po kasi. Tama lang po na gamitin yung kamay ko. Mga walang table manners lang ang gumagawa niyan. Panoorin mo ako kung paano kumain ng steak, okay? Glenda! Ma? Ano to? Hindi niyo ba to hinugasan ng maigi? Ba? Ano? Lalasunin mo ba kami sa sabon? Pasensya na Inutil po, ka? Wala ko kasi napansin. Dalawa yung mata mo? Hindi mo nakita? Oo, ma! Umalis ka nga! Umalis ka dito sa harap ko! Tama na po. Ma! Ito ang tatandaan mo, Vanessa. Hindi ka pwedeng maging mabait sa mga yan. Dahil aabusuhin ka nila. Lagi mong ilagay sa isip mo na amo tayo at tagasunod lang sila. Kailangan po ba talaga silang saktan? Baka madebanda po tayo. Demanda? Mahirap pa sa daga ang mga yan. Paano sila magdedemanda? May pambayad sila sa abogado? Isang bag ko lang ang katumbas ng buhay ng mga yan. Ganyan talaga ang mundo, Vanessa. Mayaman tayo, mahirap sila. Ipinanganak sila para pagsilbihan tayo. Go ahead. Let's eat. Sige na. Go ahead. Pasensya na kayo ha, maliit lang talaga yung kwarto. Baka pwedeng sa sahig ka na lang ilalatag ko tong banig, tapos kami ni Neneng B dito. Sige lang po, Nay Alma. Sanay naman po ako matulog sa lapag. Tay, magpahinga na po kayo. Kami na po bahala ni Benji mag-ayos po ng mga gamit tsaka maglinis po ng kwarto. Pati na rin po yung kwarto ni Tito Jojo, kami na rin po. Nahihiya nga ako sa inyo eh. Kayo pa yung maglilinis yung kwarto ni Kuya Jojo. Okay lang po, Nay Alma. Kaysa naman po kayo. Cargo niyo na nga po kami ni Neneng eh. Ayaw na po namin maging pabigat. Ano ba naman kayong dalawa? Hindi naman kayo pabigat sa akin. Parang mga anak ko na kayo eh. Sana lang talaga bigyan ako ng Panginoon ng lakas ng loob na makayanan lahat ng mga sinasabing masasakit na salita sa akin ni Kuya Jojo. Halos lamunin ako ng lupa sa mga pang-insulto niya sa akin at saka yung pangmamaliit niya sa akin. Nay, huwag na lang po kaya tayo dito. Hindi po nila tayo tanggap eh. Pwede naman po tayo tumira na lang sa ilalim ng tulay o kaya ho sa kalsada. Okay lang ho yun sa amin. Basta po, huwag lang po kayong maaapi. Kahit saan po, Nay Alma. Sasama po ako sa inyo. Dito na lang muna tayo. Wala naman tayong ibang mapupuntahan eh. Tsaka, alam nyo, gusto ko na rin magkaayos kaming magkapatid eh. Kasi, akala talaga ni Kuya Jojo, paborito ko ni tatay noon, kaya napariwara ang buhay niya. Nagkalayo tuloy yung loob namin, pero magkapatid pa rin naman kami. Sa kalaunan, pamilya pa rin kami. Sana po, habang nandito po tayo, mahanap niyo na po si Kuya Elias. Umaasa pa rin po ako na buhay po si Kuya Elias. Gaya po ng pag-asa ko na makita ko po ulit si Ate Pani.
Ako rin. Miss na miss ko na nga ang anak ko eh. Gusto ko na siyang mayakap at makita. Yes. Paborito mong pampagana. Babae, regalo ko sa'yo. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Napapansin ko, madalas kang tulala at malalim ang iniisip. Kaya naisip kong dalang ka ng pampagana. Sige na. Ako nang bahala dito sa regalo. Amang, ngayon ko lang po narinig na nagsalita ng ganyan, Sir Calvin. At kinikilala niya na kayo, na tatay ka niya. At parang napapansin ko po, parang magana po ang loob niya sa inyo. Mabutin lang talaga. At nabawi ko siya kay Edgardo. Ilang taon din ako nakintay na makasama ang anak ko. Regalo ko para sa'yo. Elias. Yung mga armas nasa loob. Ano pa ang gusto mo? Sabihin mo lang. Bibigay ko sa'yo. Gusto kong magpalakas. Hindi akin to ah. Kay Ate Benito. Nasama lang sa mga damit ko. Kung nasan man si ate ngayon, sana nasa mabuti siyang kalagayan. Sana tuluyan na siyang gumaling. Miss na miss ko na siya. Babalik silang lahat. Si Kuya Elias, si Ate Banet. Kikita-kita tayong lahat. Sama-sama. Masaya. Bilis! Sige na, bilis! Dali na yan! Danes, dali mo mga bata. Opo, Chief. Maraming salamat po, Chief Ricarte, Mr. Secretary. Salamat. Ginagawa lang namin ang trabaho namin, Iha. Dalhin sila sa ligtas na lugar. Kayo, Sekretary. Sumama din ho kayo sa amin. Hindi. Kailangan pa namin hanapin si Alvaro. Ito si alias Alvaro. Kinikilala siyang pinuno dito sa lugar na to. Hindi pwede ang ginagawa nilang ito, Chief Ricarte. Nag-ahari-harian sa lugar at walang takot sa batas. Kailangan mabuwag natin ang teritoryo nila. Mag-organize ka kaagad ng raid sa lalo madaling panahon. Ako! Si Alvaro! At ako ang tunay na hari ng Panalalupa! Danes, sige na.
Opo, Chief. Tara! Dito tayo. Siya yung anak ni William. Parang mangyayaring anak ni William yan, ni kaibigan ni Elias yan. Bawat balang ginamit nilang Calvin, Antonio at William sa pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay, ibabalik natin sa kanila ng 10 ulit. Hindi ko hahayaang sirain niyo ang bansang ito! Elias! Kaya uunahin ko ng wakasan ang mga buhay niyo! Silis ka na rin ba? Wala! Let's go!